Mga Lodi, masyado mahina ang views natin, pa-share naman po. Baka tamarin ako at hindi ko ituloy. Joke lang. Tuloy natin ito, maganda naman ang kwento, kahit kaunti ang views, hihihi. Heto na po ang 5 na unang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo, kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na po ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Domingo Duaso, Lodi Janine Gramaldo, Lodi Alrose Acon, Lodi Ezekiel Luke Montejo, Lodi Renanti Salditos, Lodi Angie Gano, Lodi Rosiller Tumangday, Lodi MJ Makaindig, Lodi Oliver Rianzares. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito, baka naman ika-24 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang trangkahan ng Billy Swordsman, isang matibay at mataas na tarangkahang yari sa makapal na kahoy. Nakatingin ito sa gilid ng seryoso. Nakatingin din naman sa kanya si Master Kung ng seryoso. At pagkatapos, makikita ang malaking pagbabago, mula sa mahaba at magulong balbas. Ito ay inaaitan, nag-iwan ng mas malinaw at matapang na anyo na lalong nagbigay diin sa kanyang determinasyon. Nakaharap sila kay General Manager, habang may banayad ng ngiti sa mukha ang ating bida. Kalmado ang kanyang tindig, tila kumpiyansa at handa sa anumang sasabihin, habang ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng inaasahan. Makikita ang mukha ni Master Kung na napangiti, isang bihira ngunit taus-pusong ngiti na tila nagpapahiwatig ng kanyang kasiyahan at pagtitiwala sa mga nangyayari. At ilang sandali pa, bahagyang yumuko ito na sumuntok sa palad na nakapikit na sinabi na Master, matagal na rin po ang nakalipas. Masayang tumugon sa kanya ang General Maniger na oo. At sa pagkikita ng dalawa napangiti naman ang ating bida. Sinabi pa ng General Maniger na ang iyong Panginoon ay marami pang pagkukulang, kaya kailangan mong maging napakaingat. Tumugon ito, natatandaan ko po yan. Tumingin sa ating bida si General Maniger at sinabi na ibili mo ako ng inumin. Masayang napapikit ang ating bida. At pagkatapos sinabi niya na opo, sir. Hayaan niyo po muna akong tingnan ang aking schedule. Napapikit naman ang General Maniger na tila napasimangot ng mukha. At naglakad ito papunta sa loob, habang sinasabi sa isip ng ating bida na naintindihan ko na ngayon. Dagdag pa niya sa isip habang nakangiti na gusto niyang magpasalamat sa akin dahil tinanggap ko ang kanyang alagad. At may kinukuha ang ating bida sa loob ng damit na masayang sinabi na gaya ng narinig mo, iyan ang kasalukuyang sitwasyon. Inabot niya ang supot ng pera kay Master Kung habang sinasabi na ito ay 300 taels. Hindi lang natin kailangang pakainin ang 20 swordsman gamit ito, kundi kasama na rin dito ang iyong buwanang sahod. Nakatingin ito sa supot ng pera na sumagot si Master Kung na opo, naiintindihan ko. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na magiging maayos ba ito? Tumugon ito sa kanya habang tinago ang supot ng pera sa loob ng damit na nakapikit na sinabi na hindi ba't tinawag mo ako dahil mahirap ang sitwasyon? Napalaki naman ang mga mata ng ating bida sa narinig. At pagkatapos ay napangiti siya habang nakangiti. At sinabi niya na salamat. Ipinapaubaya ko na ito sa iyong mga kamay. Umalis siya habang sinasabi sa isip na 20 swordsman, isang general manager. Hindi man lang ito maihahambing sa Meram Alliance. Dagdag pa niya na pero ang mahalagang bagay ay nagawa na natin ang ating unang hakbang. Makikita ang sekta ng Billy Swordsman, isang tahimik ngunit puno ng disiplina at sigla. Sa loob ng kanilang bakuran, ang mga miyembro ay abalang nagsasanay ng espada, may ilan na inuulit ang mga pangunahing porma, habang ang iba naman ay nagsasanay ng mabilis at matutulis na galaw na may kasamang hiyaw ng lakas. Sinasabi pa ng ating bida sa kanyang isip na mabilis na lumipas ang panahon, at 2 buwan na ang nakalipas simula nang mabuo ang Sword Squad. Dagdag pa niya na si Guan Hui ay sanay na sa kanyang tungkulin. Dahil kinuha niya ang inisyatiba at nagsumikap sa lahat ng bagay, walang naging reklamo na masyadong bata ang kanilang group leader. Mabuti na lang, ang pagsasanay sa nakalipas na 2 buwan ay ganap na nagpabago sa mga galaw ng Sword Squad. Dahil dito, hindi masama ang atmosfera sa loob ng Sword Squad. At pagkatapos, makikita ang bahay na ito. Mula dito sinabi sa kanya ni Master Kung habang inaabot sa kanya ang scroll na tungkol ito sa isang trabaho ng pag-escort. Nakatingin naman dito ang ating bida. Kinuha ni ito habang sinasabi sa kanya ni Master Kung na tila ang Taizhou Trading Company mula sa Jiangsu ay pumunta rito noong nakaraan,
pero hindi naging maganda ang deal nila sa Thailand Escort Agency. Mabilis silang naghanap ng ibang matutuluyan, pero tila hindi pa sila nakakahanap ng angkop. At makikita na binabasa ng ating bida ang scroll ng seryoso. Sinabi pa sa kanya ni Master Kung na dahil dito, nag-aalok sila ng napakagandang presyo para sa pag-escort, pero gusto nilang may hatid ang mga kagamitan sa loob ng 10 araw. Sinabi naman ng ating bida habang nakatingin sa scroll na magkano ang inaalok nila. Napatungo ng ulo si Master Kung na nakapikit na sinabi na 200 taels. Sir, seryosong nakatingin ang ating bida habang sinabi niya sa isip, 200 taels, pala, ha? Mukhang may kalakihan talaga ang halaga ng kanilang mga kagamitan. Nagsalita naman si Master Kung, may bahid ng pag-aalala, sa tingin ko, maaari itong maging medyo mapanganib. Kalmado ngunit matatag na sumagot ang ating bida, gawin natin ito. At habang tanaw sa harap ang Taizhou Trading Company, dinugtungan niya sa isip, oras na para simulan ang praktikal na pagsasanay. At ilang sandali pa, makikita na inaayos na nila ang karuwahe, hinihigpitan ang mga tali, sinusuri ang mga gulong, at inaayos ang mga kargamento. Abala ang bawat isa sa kani-kanilang gawain, malinaw na naghahanda para sa nalalapit na paglalakbay, habang unti-unting nababalot ng pakiramdam ng pag-alis. At sinigaw nito sa kanila na ikarga niyo yan ng maingat. Nakatingin sa kanya ang ating bida habang nakangiti. Mula naman sa gilid ng ating bida sinabi nito na mahalaga ang mga kagamitang ito, kaya pakiusap. Mag-ingat kayo sa mga ito. Napangiti naman siya na sinabi na pakiusap, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin naming may hahatid ang mga ito ng ligtas. Tahimik naman itong napahinga ng malalim, habang nakataas ang kilay at nakatingin sa kanya. Naglakad siya ng may bahagyang pag-aalala, at sinabing, kung ganoon, ipinapaubaya ko na ito sa inyong mga kamay. Ramdam sa kanyang tinig at tindig ang kaunting kaba. Napasalubong naman ng kilay ang ating bida na may pawis sa pisngi na nakatingin dito. Sinabi pa niya, sa isip habang nakatingin sa mga ito na malamang ay nababalisa siya matapos marinig na isa lamang kaming maliit na sword squad, at hindi isang opisyal na ahensya. Pero narito na kami ngayon. Ito ay isang problemang dapat nating lutesin. At ilang sandali pa, umalis na sila, at makikitang pumapagalaw at gumugulong ang mga gulong ng karawahe habang dahan-daang lumalayo. At ilang sandali pa, makikita silang nasa pagitan ng malalaking bangin, ang karawahe ay dahan-daang dumaraan sa makitid na daan. Ang paligid ay puno ng tensyon at katahimikan, habang ang malalalim na bangin ay naglalantad ng panganib sa bawat hakbang. Napahikab naman ng malalim si Guangtou, ang bibig niya ay bahagyang bamuka at ang katawan ay bahagyang humilig, tanda ng matinding pagod o kakulangan sa tulog. Sinabi pa niya habang napapabagsak ng mata na 3 araw na ang nakalipas, pero mabuti na lang, wala pang nangyayari. Sumagot naman ang ating bida na ganoon dapat. Ano man ang mangyari, laging mas mabuting iwasan ang labanan hanggat kaya natin. Muling sinabi ni Guangtou na oo. Bukod sa abala ng pagtulog sa tabi ng daan, tila napakatahimik nito kaya nakakabagot. Biglang namang nagtataka ang ating bida na napatingin ng seryoso sa unahan. At napangiting sinabi niya na marahil dahil sinabi mo yan, may mga kainahinalang lalaki na lumitaw. Makikita ang pagkaantok ni Guangtou na nagtataka sa sinabi ng ating bida. At biglang napalaki ng mata ito, na tila may nakita sa unahan. Hinarang pala sila ng mga bandido sa unahan, na biglang nagpatigil sa karwahe. Nakatayo ang mga ito sa daan, matitibay at nakakatakot ang tindig, hawak ang kanilang sandata habang nakatingin sa mga papalapit. Ramdam agad ang tensyon sa hangin, at kitang-kita sa mukha ng bawat sakay ang pagkaalerto at paghahanda sa posibleng laban. At sinabi nito sa kanila na kung ibibigay niyo ang mga kagamitan at aalis na kayo, ay tatayra namin ang inyong mga buhay. Seryosong nakatingin naman sa kanila ang ating bida at sinabi sa isip na nakatipon sila ng medyo malaking puwersa. Dagdag pa niya habang makikita ang mga ito na hindi lang sila basta grupo ng mga magnanakaw na nagtipon ng random, ha? Napaseryos ng mukha ang mga ito na nakatingin sa bandido. Sinigaw naman ng ating bida sa kanya na bumuo ng porma sayon gaya ng inyong ipinagsanay. At sa isang iglap, nagsimulang ayusin ng bawat miyembro ang kanilang posisyon, handa sa anumang aksyon na kakailanganin. Bumunot ng espada ang tila leader ng mga ito na sinabi pa sa kanila na humihingi kayo ng kamatayan.
At sumugod ito na sinigaw sa kanyang kasamahan na sugod. Mabilis namang naghanda ang ating bida, at makikita ang mga kutsilyo na nakaipit sa kanyang mga daliri, handang ibato sa mga bandido. Bawat galaw ay puno ng konsentrasyon at tiyaga, ramdam ang tensyon sa paligid habang nakatuon siya sa mga kalaban, handang gamitin ang kanyang galing sa sandata upang mapanatili ang kaligtasan ng kanyang grupo. Sa isang mabilis na atake, gumuhit sa hangin ang mga kutsilyo habang tumama sa mga bandido, na ikinagulat ng kanilang leader. Ang bawat tama ay maingat at eksakto, nagdulot ng kaguluhan at pangamba sa hanay ng mga kalaban, habang ang mga mata ng leader ay kumikislap sa pagtataka at galit sa bilis at husay ng ating bida. Napalingon nito sa kanyang mga alagad, at agad na napahandusay sa lupa ang mga ito, tila walang kalaban-laban sa lakas at bilis ng tama ng ating bida. Sinigaw pa niya na team leader Guan, kunin mo ang kaliwa. Guang Tao, kunin mo ang kanan. Mabilis namang napatingin sa kanya ang leader ng bandido. Ang mga mata ay kumikislap sa galit. Naharang niya ang paghanpas ng ating bida, ang braso at espada niya ay tumayo bilang depensa sa mabilis at matinding galaw. Habang dumistansya ang ating bida, sinabi niya sa isip na sa halip na soul chasing other sword arts, gagamitin ko ang White Moon Sword Technique, ang sining ng aming pamilya, para harapin siya. At makikita na mariin na tumingin ito sa kanya. Sa mabilis na paggalaw ng ating bida, agad niyang winasiwas ang espada sa tagiliran ng kalaban. Ang galaw ay eksakto at puno ng lakas, na nagdulot ng malakas na hangin sanhi ng pagtalsik ng dugo ng kalaban. Napahawak naman ito sa tinamaang sugat, at napaungol siya ng malakas sa sakit. Halata sa kanyang mukha at tinig ang kirot, habang bahagyang napalingon at nagtagpo ang kanyang mga mata sa ating bida, dala ang halo ng galit at pagkabigla sa biglaang tama. At muli na namang umatake ang ating bida, at makikita ang pagtusok ng kanyang espada sa katawan ng kalaban, na tumagos sa likuran nito. Ramdam ang bigat ng tama at ang galaw ng espada na eksakto at walang sablay. Makikita ang mukha ng kalaban, at bigla na lang namuti ang mga mata niya, tanda ng matinding shock at hindi makapaniwala sa nangyari. Ang mga kasamahan ng kalaban ay bahagyang napaatras nang makita nila ang pangyayari, halatang nabigla at natakot sa biglaang tindi at husay ng atake ng ating bida. Naglalabasan ang mga ugat sa mata ng kalaban, at napapabulalas pa sa ating bida, paanong nangyari ito? Halata sa kanyang tinig at ekspresyon ang pagkabigla at pagkalito, habang ramdam ang matinding kirot at pangamba sa hindi inaasahang pangyayari sa kanyang katawan. Seryosong napalingon lang sa kanya ang ating bida ng tahimik, at ilang sandali pa, inalis na niya ang kanyang espada sa katawan ng kalaban, at makikita ang pagtagas ng dugo sa lupa habang unti-unting pabagsak ang kalaban. Bumagsak sa lupa ang kalaban, at ang dugo ay kumalat sa paligid, malinaw na bakas ng tindi ng pinsala. Nakatayo lang sa gilid ang ating bida, nakapikit, kalmado at tila walang iniinda. Habang ang bawat galaw at hininga niya ay nagpapahiwatig ng ganap na kontrol at katahimikan sa gitna ng kaguluhan. At pagkatapos ay tumingin siya sa gilid na may seryosong mga tingin. At dito na po nagtatapos ang ika-24 na kabanata. Ika-25 kabanata, sa pagpapatuloy. Napangiwi ang mukha nito dahil hahampasin siya ng espada ng bandido, ang mga mata ay kumikislap sa pagkaalerto at takot habang mabilis niyang iniiwas ang nakabubulusok na atake. Ngunit isang mabilis na talam ang tumusok sa katawan ng bandido, na bahagyang nawala sa balanse. Ang biglang tama ay nagdulot ng pagkagulat at pagkakabigla. Habang nasa lupa ito napatingin siya sa ating bida na napasabi na batang patriarka. At pagkatapos, mabilis na sumugod siya. Bawat galaw ay puno ng determinasyon at bilis, handang ipakita ang husay at lakas sa mga bandido. Sa isang saglit, agad niyang nahiwa ang 3 bandido ng sabay-sabay. Ang bawat tama ay mabilis at eksakto sa katawan ng mga ito na nagdulot ng pagtilamsik ng mga dugo. At makikita na mabilis na naman niyang iwawasiwas ang espada, bawat galaw ay puno ng tiyempo at lakas, na tila sumasabay sa hangin at nag-iiwan ng bakas ng galaw sa paligid. Isang bandido ang tinamaan niya sa katawan habang nasa ere. Ang kalaban ay napasigaw at biglang bumagsak pababa. At pagkatapos, napatingin siya sa gilid ng mabilis, ang kanyang mga mata ay alerto. Mabilis siyang sumugod sa bandidong nakita niya,
ngunit agad namang naghanda ang mga ito nang makita siya. Sa isang mabilis na atake, agad niyang nahiwa ang mga ito sa katawan. Bawat tama ay eksakto at walang sablay. At makikita na ang mga bandido ay agad na bumagsak sa lupa, habang ang ating bida ay napapikit na lang, kalmado at tahimik. Nagulat ang mga ito sa kanilang nakikita at napasabi na lang sa kanilang isip na ang batang patriarka. Ganoon ba siya kalakas na eksperto? Makikita sa mga alagad ng ating bida ang pagkabigla sa kanilang nasaksihan, halatang hindi makapaniwala sa husay at bilis ng kanyang kakayahan. Ang kanilang mga mata ay malalapad sa pagtataka, at ang mga labi ay bahagyang nakabuka. Winasiwas naman ng ating bida ang dugo sa kanyang espada, ang galaw ay maayos at tahimik, tila bahagi na ng kanyang disiplina at control. Seryosong napatingin naman ng ating bida sa gilid, ang kanyang mga mata ay puno ng konsentrasyon at maingat na pagmamasid. Nakita niya pala si Guangzhou na nakikipaglaban sa isang bandido, ang kilos ni Guangzhou ay mabilis na hinaharang ang atake ng kalaban. Ramdam ang tensyon at panganib sa bawat pag-atake at depensa na kanyang ginagawa na napapangiwi siya ng bibig. Seryosong pinapanood siya ng ating bida na sinabi sa isip na Guangzhou, kumalma ka. Iyan ay kalaban na kaya mong talunin gamit ang iyong mga kakayahan. Malakas na inihampas ng bandido ang kanyang espada kay Guangzhou habang pasiga nitong sinabi na mamatay ka. Napangiwi naman ang mukha si Guangzhou habang nakatingin sa atake ng kalaban sa kanya. Halata ang tensyon sa kanyang ekspresyon, ngunit ramdam din ang mabilis na pagsusuri at paghahanda sa susunod niyang galaw upang maiwasan o mapigilan ang malakas na hampas. Bago pa man may hampas ng kalaban ng espada, mabilis na hiniwa niya ito sa katawan. Ang galaw ay eksakto at puno ng bilis. At makikita ang kalaban na pabagsak na sa lupa, at ang dugo nito ay tila lumilipad sa hangin, nag-iiwan ng bakas ng tindi ng atake. Makikita ang mukha ni Guangzhou, malalim ang kanyang paghinga, habang ang dibdib niya ay bahagyang umaangat at bumababa. Halata ang pagod at tensyon sa kanyang ekspresyon, ngunit ramdam din ang determinasyon at konsentrasyon matapos ang matinding laban. At makikita ang mga bandido na pinapagsak niya, na nakahandusay sa lupa. Nang makita ng ating bida yun, napasabi siya sa isip na may 4 na lalaking nakahiga sa paligid ni Guangzhou. Posible bang tinalo niya silang lahat ng mag-isa? Nakakuba ang likod ni Guangzhou, habang mahigpit niyang hawak ang kanyang espada at nakatingin sa unahan. Makikita naman ang ating bida na tahimik na napatingin sa gilid, na sumigaw ang team leader na gamutin ang sugat gamit ang blade cut pills. Ang mga walang sugat, manatiling mapagbantay. Malakas na tumugon ang mga ito habang nagbabantay sa karwahe. Na opo, inalalayan ng team leader ang sugatang kasama niya. Maingat na tinutulungan itong makalakad at panatilihin ang balanse. Habang ang isa naman ay binuhat sa likod, maingat siyang naglalakad upang hindi masaktan o maapektuhan ang sugatang kasama. Nakatulala si Guangzhou, habang nakatingin sa ibaba, tila abala sa sariling iniisip o sinusuri ang nangyari. Nilapitan siya ng ating bida at sinabi na unang beses mo ito, tama? Agad na napatingin sa kanya si Guangzhou. May malungkot na mga tingin si Guangzhou habang nakayuko at nakatingin sa ibaba. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang bagsak, at sa kanyang anyo ay makikita ang bigat ng damdaming kanyang dinadala. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Guangzhou habang sumasagot siya sa ating bida ng, opo. Nag-aalalang sinabi pa ng ating bida sa kanya mababa ngunit may bigat na tumingin ka sa likuran mo. Dahan-daang lumingon si Guangzhou, habang may mga tingin namang seryoso ang ating bida. Nakita niya ang kanyang mga kasamahan na sugatan at inaalalayan ang bawat isa, habang sinasabi pa ng ating bida na kung hindi mo pinatay ang 4 na bastardong yon. Hindi ba baba sa 4 sa mga taong yan ang patay na sana ngayon? Ang mga salitang yon ay tumama na parang mabigat na hampas. Nanigas si Guangzhou, at dahan-daang lumiit ang kanyang mga balikat, habang ang mga mata niya ay kumurap sa gulat. Sinabi pa ng ating bida sa kanya, mahinahon ngunit puno ng bigat ang tinig, alam kong hindi ito madali. Sa mga salitang yon ay walang paninisi, kundi pag-unawa at tahimik na pag-ako sa bigat ng desisyong kinailangan niyang gawin. Seryosong sinabi pa niya na gayunpaman. Ang pagiging taong Jianghu ay nangangahulugang pagiging handa na magkaroon ng dugo sa mga kamay para sa katwiran at para sa mga kasamahan. Nakatingin sila sa mga ito na sinabi pa ng ating bida na ang sinumang may suot na espada ay maaaring magmukhang taong Jianghu,
ngunit hindi iyon ang kaso. Ang mga tunay na tao ng Jianghu sa mundong ito ay ang mga handang gumawa nito. Dagdag pa niya habang naiisip sina Gal Zariang at si Baekpyo na ito ang mga taong nagtatagumpay sa mahirap na gawaing yan. Tinawag niya si Guangzhou, na agad itong napalingon sa kanya at tinanong na bakit po. Tumingin sa kanya ang ating bida, ang mga matay seryoso at walang bahid ng biro, saka mahinahong sinabi, gusto mo ba talagang maging taong Jianghu? Sa tanong na yon ay parang biglang tumahimik ang paligid. Ang hangin ay bumigat, at si Guangzhou ay napatigil, sapagkat alam niyang ang tanong na yon ay hindi tungkol sa lakas o espada, kundi sa dugo. Mga desisyon, at mga bagay na hindi na kailanman mababawi. At ilang sandali pa, huminga siya ng malalim bago mariing sumagot ng malakas, oo, gusto ko. Ang tinig ni Guangzhou ay malinaw at puno ng determinasyon, wala ng pag-aatubili o takot. Nakatingin sa kanya ang ating bida, at unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Hindi ito ngiting may tuwa o biro, kundi isang banayad at makahulugang ngiti, parang pagkilala sa desisyon ni Guangzhou at pagtanggap sa landas na pinili nito. Gaano man yun kabigat, hinawakan niya sa balikat si Guangzhou, matatag ngunit magaan ang kapit, at sinabi niya, lumaban ka ng mabuti ngayong araw. Sa simpleng pangungusap na yun ay may halong papuri at paalala, isang tahimik na pagkilala sa tapang ni Guangzhou at isang paanyayang ipagpatuloy ang landas na kanyang pinili ng may buong puso. At si Guangzhou naman ay tumingin sa kanya ng diretsyo bago marahang sumagot na salamat. Agad na napahawak sa kanyang mata si Guangzhou, tila ba maluluha. Bago muling marahang sinabi na salamat po. Ang bawat salitang binitawan ay puno ng damdamin, pasasalamat, paggalang, at bahagyang lungkot. Nakangiti naman ang mga ito habang nakatingin sa kanya. Ang mga ngiti ay banayad ngunit puno ng pag-unawa at pagsang-ayon. Hindi ito simpleng kasiyahan, kundi isang tahimik na pagkilala sa tapang, determinasyon, at desisyon ni Guangzhou, na para bang sinasabi nila na handa silang tanggapin ang kanyang piniling landas sa Jianghu. Napatingin naman ang ating bida sa gilid, tahimik at kalmado, ang mga matay nakatuon sa paligid ngunit puno ng pagmamasid. Ang katahimikan sa kanyang anyo ay nagbigay diin sa kanyang presensya. At pagkatapos, malakas na sumigaw ang ating bida, ang tinig ay puno ng kapangyarihan at autoridad na sinabi na lahat kayo, tingnan ang taong nasa tabi nyo. Lumaban kayo ng mahusay kaya nailigtas ninyo ang buhay ng mga kasamahan nyo sa inyong tabi. Na nagkatinginan ang mga ito na may ngiti sa kanilang mukha. Sinabi pa ng ating bida habang nakangiting nakatingin sa kanya ang mga ito na salamat sa pagtapos ng laban ng walang namamatay. Nakangiting sinabi pa niya na ipinagmamalaki ko kayong lahat. Napangiti rin ng dalawang babae, masayang nakatingin sa kanya, ang mga matay kumikislap sa ginhawa at tuwa. Ganun din ang squad leader, at pati ang dalawang iba pang nakatayo, na sama-samang nagpakita ng pagkilala sa kanyang papuri. Habang nagpapatuloy silang maglakbay, sabay-sabay nilang sinabi ng may galang at saya. Nasalamat po, young master. Ang simpleng tugon ay puno ng pasasalamat at damdamin ng samahan, na nagpapakita ng pagkakaisa at tiwala sa liderato, habang patuloy nilang hinaharap ang mga darating panghamon sa kanilang paglalakbay. At makikita na napangiti ang ating bida, ang mga matay kumikislap ng bahagya habang pinagmamasdan ang mga kasama. At pagkatapos, makikita ang bahay na ito, tahimik na nakatayo sa gitna ng kapaligiran. Isang supot ng pera ang inabot niya sa kanyang general manager. Nakatingin naman ang general manager sa supot, malinaw ang sorpresa at pagkagulat sa mukha, habang ramdam ang bigat ng halagang nasa loob at ang kahalagahan ng kilos na iyon. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na ito ay 8,000 taels. Tumugon sa kanya ang general manager na 8,000 taels. Ang perang dapat nating matanggap para sa trabahong ito ay 2,000 taels lamang. Sinabi sa kanya ng ating bida na, sinasabi nilang ang mga sumalakay sa atin ay ang Beast Squad. Naglabas ang gobyerno ng malaking pabuya para sa mga taong ito, kaya nakakuha tayo ng mas malaking pera. Dagdag pa ng ating bida sa kanya na ituring mo itong paunang puhunan. Tahimik lang na nakatungo ang general manager. At pagkatapos sinabi nito sa kanya na ipinagkakatiwala mo na naman sa akin ang ganoon kalaking halaga ng walang pag-aalinlangan. Bakit ka ba masyadong nagtitiwala sa akin? Dahil ba sa master ko na siyang general manager? Ngumiti ang ating bida sa kanya at sinagot siya na maaaring ganoon noong unang beses.
Pero hindi na ngayon. Tumugon ito sa kanya na kung ganoon, bakit ka nagtitiwala sa akin? Masayang sinagot siya ng ating bida at sinabi na dahil ito sa aking tadhana. Sinabi pa niya sa kanyang general manager na naniniwala ako na ang tadhana ko ay walang general manager na tatakbo lang tangay ang pera ko. Napaseryoso itong nakatingin sa kanya. At pagkatapos ay ibinaba ang tingin. At nakapikit na sinabi sa kanya na naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, batang patriarka. Pamamahalaan ko ng maayos ang pera. Habang papaalis ang gating bida sinabi niya na salamat. Napatingin naman siya nang may pagtataka nang nagsalita ang general manager na sa susunod. Seryosong tumingin ito sa kanya at sinabi pa na gagawin kong masabi mong nagtitiwala ka sa akin. Makikita ang mata ng ating bida na nakatingin dito. At napangiti siya. Sinabi niya na aabangan ko yan. At ilang sandali pa ay nagpatuloy na siya sa paglalakad. At dito na po nagtatapos ang ika-25 kabanata.